Adjusting kayo dito. Alex, halika dito. I will explain. Take one. Nang mabuo ang natatanging kwento ng Amaya, lumitaw ang isang hanay ng makukulay na mga tauhan na kailangang hanapan ng mga artistang magbibigay buhay sa mga ito. Si Bayang, madidiscover niya doon sa kamay ni Maya na ikaw yung itinakda. So, Hindi madali ang naging paraan sa pagpili. Nagkaroon ng napakaraming brainstorming. Mangyayari lang naman yan sa mga malalaking eksena. On any ordinary day, you see the Maharlikas walking that way, and then the Alipins reeling nasa gilid. Ang linaw ng difference, di ba? Auditions, Bumaba lang talaga ang buwan para masilayan naman. workshops, at kung ano-ano pa. Kaya kayo nag-aaral ng Arnis kasi ang teorya ng historia, ang sword fight nun, e pattern after Arnis movement. Nang mapili na ang mga gaganap, ito ang isa sa mga dahilan para panoorin ang Amaya gabi-gabi. Dahil napagsama sa iisang programa ng mga pinakamagaling, pinakatanyag, at pinakamalaking mga bituin ng telebisyon. Sa mahigit 3 dekada ni Miss Lani Mercado sa showbiz, ngayon lang daw siya gaganap sa ganito kalaking produksyon. Ikaw ang aking liwanag, Amaya. lalo't bigay ka sa akin. Siya ang gaganap na ina ng bidang si Amaya. Nung first few days ko sa taping na ito, sa shoot namin, binabasa ako. Bakit mo winalay sa akin ang anak ko? Tinutuyo. Kasi literally I was in an island. Ako lang mag-isa. So nasa dagat ako, binabasa, tinutuyo, binabasa, tinutuyo. Hanggang 2:00 ng madaling araw. Sa unang pagkakataon naman ay gaganap si Rochelle Pangilinan bilang isang kontrabida. Nahihibang ka na! Walang ginoong iibig sa isang tulad mong may dugong uribon! Punong-puno siya ng sama ng loob. So, kada taping, yung pinakamahirap para sa akin. Kasi dati iyak ka lang eh. So, ibig sabihin, malalabas mo yung sama ng loob mo pag umiiyak ka. So, dito hindi. Masyado kang greedy or masyadong masama yung ugali ko dito. So, masakit. Bagamat katang-isip lang ang mga karakter na kanilang gagampanan, kailangan maging makatotohanan ang kanilang pagganap. Aba, pinuno ng aming mga diwata. Tigajar, ceramic, satu sikat, 2 cermin, dan 1 gunting. Bigkas pa lang ng salita. Hindi namin alam kung why, kung K, tapos you can't let it go. Parang kailangan malaman mo kung ano yung binibigkas mo. Kasi language is so important. Napakalaki ng casting. Lahat ng aming eksena rito big scenes, walang maliit na eksena sa Amaya. Okay na. Ready? Roll! Quiet! Action! Baba? Hindi rin naging hadlang ang maraming hirap na kanilang pinagdaraanan para mabigyang buhay ang mga pambihira nilang karakter. Sinong nasa jeep? Pakitaas nga nang makita ko. Napakainit. Sobra. Nakaka-dehydrate pero ganun talaga eh. Mas mararamdaman mo yun eh. No? Tapos naka-wig pa kami. Mainit yung wig. Ganun sanay na kami kasi siguro more than 1 month na rin kami nag-shooting. Talo mo pang maging isang babae sa pag-costume nung role ko dito. Yung mga tattoo naman na yan, kaya marami yan ang nagsisimbolo ng mga napatay, yung mga nadaanan namin digmaan. So mas maraming tattoo, mas marami kang napatay. Ang laki
malaking tulong ng costume para ma-imbibe namin yung characters namin. Parang feeling prinsesa talaga kami. Alalahanin mo ngayon. Ang mga pagganap daw nila sa epekseryeng Amaya, maituturing ding makasaysayan. Ito yung pinakamahirap na role na nagawa ko at pinakamasarap at the same time. Dahil bibihira ka lang makakagawa ng isang ganitong klaseng character. And kadalasan sa mga pang-festival na pelikula, pero ngayon masasaksihan yan sa TV. Susunod sa Amaya, The Making of an Epic. Ang mga maaksyong eksena, kalkuladong bawat galaw, sa isang maling kilos, maaaring madisgrasya ang artista.